Hello po sa inyong lahat. Ako ang inyong tagapaglingkod na si Jane Deji. Yes, Jane. At ito po ay naulot po ang aking pagbasa kanina. At ipagpapatuloy po natin ang hindi natapos na kabanata po ay nasa kalagitnaan na po tayo pero hindi natin natapos dahil ang ating oras ay kapos po hanggang 10 minuto lang po yun. Kaya ngayon ipagpapatuloy ko po sa naudlot po. At nag-init si Jacob at nakipagtalo kay Laban at sumagot si Jacob at sinabi kay Laban, ano ang aking sinalangsang at ang aking kasalanan upang ako'y habulin mong may pag-iinit? Yamang inapuhap mo ang lahat ng aking kasangkapan. Anong nasumpungan mong kasangkapan ng iyong bahay? Ilagay mo rito sa harap ng aking kapatid at ng iyong mga kapatid upang hatulan nila tayong dalawa. Ako'y natira sa iyo nitong 20 taon. Ang iyong mga babaeng tupa at ang iyong mga babaeng kambing ay hindi nawala ng kanilang mga anak at ang mga tupang lalaki ng iyong kawan ay hindi ko kinain. Ang nilapa ng ganid ay hindi ko dinala sa iyo. Ako, nagbata ng kawalan sa aking kamay mo, hiningi maging nanakaw sa araw o nanakaw sa gabi. Ganito nakaraan ako, sa araw ay pinupugnaw ako ng init at ng lamig sa gabi, at ang pag-aantok ay tumatakas sa aking mga mata. Nitong 20 taon ay natira ako sa iyong bahay. Pinaglingkuran kitang 14 na taon dahil sa iyong 2 anak at 6 na taon dahil sa iyong kawan at binago mo ang aking kaupahan na makasagpo. Kung hindi sumaakin ang Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham at ang katakutan ni Isaac, ay walang pagsalang. Palalalayasin mo ako gayong walang dala. Nakita ng Diyos ang aking kapighatian, ang kapaguran ng aking kamay at sinaway kanya ng gabi-gabi. Sumagot si Laban at sinabi kay Jacob, ang mga anak na babaeng ito ay aking mga anak na at ito, mga anak ay mga anak ko at ang kawan ay mga kawan ko at ang lahat ng iyong nakikita ay akin. At anong magagawa ko ngayon sa mga anak kong babae o sa kanilang mga anak na pinanganak nila? At ngayon halika, gumawa tayo ng isang tipan at ako't ikaw na maging pagtotoo sa akin at sa iyo. At kumuha si Jacob ng isang bato at itinindig na pinaka-alala. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga kapatid, manguha kayo ng mga bato, at kumuha sila ng mga bato at kanilang ginawang isang bunton. At sila'y nagkainan doon sa malapit sa bunton at pinangalan ni Laban na higar sa Dutha, datapwat pinangalanlan ni Jacob na Galaad. At sinabi ni Laban, ang buntong ito ay saksi sa akin at sa iyong gayon, kaya't ang pangalan niya ay tinawag na Galaad at Mispa, sapagkat kanyang sinabi, bantayan ng Panginoon ako at ikaw pag nagkakahiwalay tayo. Kung pahirapan mo aking mga anak o kung mag-aasawa ka sa ibang bukod sa aking mga anak ay wala tayong ibang kasama. Tingnan mo, ang Diyos ay saksi sa akin at sa iyo. At sinabi ni Laban kay Jacob, narito ang buntong ito at ang batong pinakalalang ito na aking inilagay sa gitna natin. Maging saksi ang buntong ito at saksi ang batong ito na hindi ko lalagpasin ang buntong ito sa dako mo at hindi mo lalagpasin ang buntong ito at ang batong na pinakalalang ito sa pagkakahamak sa amin. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nacor at ang Diyos ng ama nila ay siyang humatos sa atin at si Jacob ay sumumpa na ngayon sa katakutan ng kanyang amang si Isaac. At naghandog si Jacob ng hain sa bundok at tinawag ang kanyang mga kapatid upang magsikain ng tinapay at sila'y magsikain ng tinapay at sila'y nagparaan ng buong gabi sa bundok. At bumangong maaga sa kinaumagahan si Laban at hinagkan ang kanyang mga anak na lalaki at babae
at pinagbasbasan at ang yumaon at umuwi silapan. Yan po ang naudlot po na hindi po natapos sa na-post ko pong isa. Kasi nga, yun na nga sinabi ko, nakapos tayo sa oras, kaya pagpaumanhin niyo po. At ako po ay nandito po para maunawaan niyo po ang mga mensahe po ng aklat na po ito, sapagkat nangyari na po ito ng sinaunang tao po. Kaya po natin binabasa po para malala natin kung anong nangyayari sa loob ng nakaraang siglo o nakaraang mga nangyayari po, sapagkat ito po ang mga balita ay banal na kasulatan. Yun nga ang sinasabi, kaya nga tinatawag na banal na kasulatan sapagkat nangyari na po nung unang mga sinaunang tao. Kaya yan po, kung gusto nyo magtanong po sa akin, pwede po kayong mag-komento po. Nandyan po kung hindi nyo po nauunawaan, kaya sumabaybay lang po kayo sa akin mga binabasa mula sa aklat na po ito na Genesis, at pagkatapos na po ito ay magpapalit po tayo ng ibang chapter po, which is ng ibang books po. At ang kasunod po nito ay ang Leviticus. Pero mag-choose po ako ng ibang mga books po para na I think is ang Psalm sa susunod po, o kaya Isaiah. Pero marami